Tingnan niyo yung binasa natin ha. Dalawang klaseng disipulo ang kausap ni Jesus. Disipulo pareho yun. Yung isa si Andres, isa si Philip. Nung hinahin ni Jesus ang sitwasyon, sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ni Felipe, pauwi mo na lang. Ibig sabihin, wala kang gagawin. Wala kang gagawin kundi pauwi mo na lang. Para sa trabaho natin, kung mahina tayo, wala tayong magagawa, uwi na lang kayo. Parang ganun, di ba? Pero ano ginawa ni Andres? Si Andres, gumawa ng paraan. Hanap siya. Nung nakakita siya ng isang bata na nagbigay ng tinapay at saka ng isda, ito, meron ako nakita. Parang ganun din sa buhay natin, no? Nung isang araw, may kakausap ako dito. Sabi ko, bakit nakikita ko? Nung nag-outing tayo, meron sa dagat, no? Meron naghihila ng tali, hinihila nila yung tali. Yung pala, ang hinihila ng lambat, yung mga huli nung gabi na yon. Tapos yung nahuli nila, lahat ng humila, bibigyan ng isda. Ibig sabihin, pagka wala kang trabaho, gawa ka ng paraan. Yun, hila ka. Meron naman, kunyari, sa probinsya, wala kang makain. Ano gagawin natin? Tatangan na lang tayo sa bahay, wala tayong gagawin. Wala tayong magagawa. Wala tayong pera, wala tayong magagawa. O iikot ka, hanap ka man lang ng kamote, kung ano man makikita mo, para meron kang kainin. Ganon din yung tinuturo sa atin ng Panginoon dito. No? Alam niya gagawin niya, kung kaloob ng Diyos, kung kaloob ni Jesus, may mangyayari. Tapos isa pang something to note here, na kausap nila si Jesus in constant dialogue with Jesus. No? Kahit na yung gagawin mo, hindi niya kaloob, o yung gagawin mo, kaloob niya, kausap mo dapat siya. Kailangan lagi tayo in constant dialogue o pakipag-usap sa pagdadasal. Isa pang dapat nating pag-isipan dito, yung isang bata, isang paslit. Noong panahon nila, ang mga tao naglalakad ng malayo, eto kagaya nito, sumusunod sila kay Jesus. Ilang araw na yun. So, mas madalas, ang mga Hudyo, parang tayo, mga Pilipino, alis tayo, ano ko, yung baon natin. Naghahanda tayo ng baon, di ba? Para kahit paano may kakainin tayo sa daan. Ganon din sila. Pero pagka matagal na, syempre, nauubusan din yan. Pero may isang bata, yung isang bata na minsan, sa kanila, sa panahon nila, hindi importante ang bata. Pero yung isang bata na merong sobrang pagkain, in-offer niya sa Panginoon. Konti na lang yun, 5 pirasong tinapay, 2 isda. Siguro baka, sa akin na lang, baka kulang yun eh. Kunyari na lang, pandesal, lagay natin sa konteksto natin. 5 pandesal, 2 isda. Sandali lang yun, lalantakan ko yun, di ba? Pero hindi, in-offer niya. Ibig sabihin lang dito, kahit anong maliit na bagay, basta in-offer natin sa Panginoon, at ang intensyon natin makatulong sa iba, gagawa ng milagro ang Panginoon. Hindi mo alam na yung isang pulubi na humihingi sa'yo, meron kang tinapay, may pandesal ka na, ayaw nyo nang kainin. Ito, isang pandesal, hindi nyo alam na baka mamaya yun maka-extend ng buhay ng tao na yun. So, kahit anong maliit na bagay na pwede natin i-offer para makatulong sa iba, at ito'y kaloob ng Diyos, ito'y makakatulong. Tapos, huling-huli na lang, ang ginawa ng Panginoon dito, nung binigay niya sa kanya yung tinapay at saka yung isda, di ba, ano sabi niya? Pinagdasal niya, he took it, prayed, nagdasal siya, tapos binahagi. Ito ay foretaste ng ating Eucharistia. Ito ay foretaste ng pagtanggap sa ating Panginoon. So dito pa lang, pinapakita niya na itong Eucharistia, mangyayari ito, parang prefiguration na pinapakita niya na ngayon, pero sa isang araw, i-institute niya ito. At napaka-importante nito kasi dito natin makakasama ang Panginoon eh. Hindi natin siya kasama physically ngayon eh. Pero nag-iwan siya ng Eucharistia na kung saan makakasama natin siya lagi. Wala na siya ngayon dito pero kasama pa rin natin siya pag tinatanggap natin siya linggo-linggo. Okay? Good morning sa inyo.